Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Safira. Sariwa ang hangin, amoy basang lupa, at punong-puno ng huni ng mga kuliglig. Iyan ang bumati sa akin pagkababa ko ng bus sa terminal ng Lucena. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Malamig ang simoy ng hangin na tumatagos hanggang sa buto ko. Suot ang manipis kong cardigan. Sabi nila, sa probinsya, payapa ang buhay. Walang ingay ng busina, walang polusyon, at higit sa lahat, walang nakakakita. Pero Ate J, doon ako nagkamali. Dahil sa likod ng mga nagtataasang puno ng niyog at malalawak na palayan ng Quezon, doon nakatago ang isang lihim na habang buhay na magpapabago sa akin. Umuwi ako rito hindi para magbakasyon, kundi para takasan ang magulong buhay sa Maynila. Galing ako sa isang masakit na breakup at pagod na ang puso ko sa kakahabol sa taong hindi naman ako kayang pahalagahan. Ang sabi ko sa sarili ko, Safira, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong mahanap muli ang sarili mo sa lugar kung saan ka lumaki. Pagkarating ko sa aming lumang bahay sa isang liblib na baryo, sinalubong ako ng amoy ng kape at ang mainit na yakap ni Tia Nora. Pero hindi ang yakap niya ang nagpatigil sa mundo ko, kundi ang anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng aming bakuran. Siya si Julian, ang kababata kong laging nakabuntot sa akin noon. Ang lalaking pinangakuan ko ng tayo habang buhay. Bago ako lumuwas ng Maynila, 8 taon na ang nakakaraan. Safira, ikaw na ba yan? Ang boses niya ay mas malalim na ngayon, mas baritono, at may dalang kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa kanya. Hindi na siya ang payat na batang lalaki na kalaro ko sa piko. Matikas na siya. Sunog ang balat sa pagtatrabaho sa koprahan at ang mga mata niya, Ate J, ang mga mata niyang tila nangungusap at tila may gustong bawiin sa nakaraan. Julian, ang laki na ng pinagbago mo. Tanging naisagot ko habang pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Ngumiti siya. Isang ngiting mapait na may halong pananabik. Ganon talaga, Safira. Maraming nagbabago kapag nawawala ang isang tao. Pero ang ibang bagay, nananatili kung saan mo sila iniwan. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Pero may isang malaking hadlang. Sa daliri ni Julian, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing. May asawa na siya. Si Elena, ang pinakamagandang dalaga sa Karatig Baryo na balita ko, ay selosa at mapang-angkin. Lumipas ang ilang linggo. Sinubukan kong iwasan si Julian. Nagkulong ako sa bahay, tumulong sa gawaing bahay, at pilit na ibinaling ang atensyon sa pagbabasa. Pero sa isang maliit na baryo sa Quezon, maliit ang mundo. Isang gabi, brownout sa buong bayan. Tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagsisilbing gabay. Lumabas ako para kumuha ng tubig sa balon sa likod ng bahay nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Safira, kailangan nating mag-usap. Bulong ng isang tinig mula sa kadiliman. Si Julian. Hinawakan niya ang braso ko at dinala ako sa likod ng malalaking bunto ng dayami. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Mali ito, Julian. May asawa ka na? Pagmamatigas ko, kahit na ang totoo ay kumakabog ng malakas ang puso ko. Alam ko,
Sagot niya, habang unti-unting inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Pero simula nung bumalik ka, hindi na ako makatulog. Ang bawat sulok ng baryong ito, ikaw ang nakikita ko. Safira, 5 taon kaming kasal ni Elena, pero hindi ko naramdaman ang ganito. Sa ilalim ng madilim na langit, sa gitna ng mga puno ng niyog na nagsisilbing saksi, nilabag namin ang unang batas ng moralidad. Isang halik na puno ng pangungulila, galit, at pagnanasa ang pinagsaluhan namin. Isang halik na alam naming magdadala sa amin sa apoy. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humarap sa salamin ng gabing iyon matapos ang unang halik na iyon sa likod ng dayami. Namumula ang aking mga labi at ang aking mga mata ay may kislap na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Takot ako, Ate Jay. Takot na takot ako dahil alam ko ang batas ng probinsya. Ang tsismis dito ay mas mabilis pa sa kidlat at ang puri ng isang babae ay mas mahalaga pa sa ginto. Pero sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang nararamdaman ko lang ay ang magaspang na palad ni Julian sa aking pisngi. Kinabukasan, maagang umalis si Tia Nora para magtinda sa palengke. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Naglilinis ako ng bakuran nang makita ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakasabit sa aming bakod, nakatago sa likod ng mga dahon ng gumamela. 10:00 ng gabi, sa lumang tulay ng Agos, maghihintay ako. Walang pangalan, pero kilala ko ang sulat kamay niya. Simple, medyo bungi-bungi ang letra pero direkta. Buong hapon akong hindi mapakali. Sinubukan kong magluto ng ginataang kalabasa pero muntik ko nang masunog ang gata dahil lumilipad ang isip ko. Paano kung may makakita sa amin? Paano kung malaman ni Elena? Ang balita ay buntis daw si Elena sa kanilang unang anak. Pagkalipas ng 5 taon, dapat ay nakokonsensya ako. Dapat ay tinatanggihan ko ito. Pero ang katawan ko ay tila may sariling isip. Sumapit ang gabi. Nagkunwari akong natutulog na nang pumasok si Tia Nora sa kanyang silid. Hinintay kong tumahimik ang paligid, yung tipong tanging ang lagutok na lang ng mga sahig na kawayan ang naririnig. Dahan-dahan akong lumabas ng bintana sa likod, bitbit ang aking tsinelas para hindi lumikha ng ingay. Ang daan patungo sa Ilog Agos ay madilim at masukal. Ang mga anino ng puno ng niyog ay tila mga higanteng nagmamasid. Pero hindi ako natakot sa dilim. Mas natatakot ako sa liwanag ng katotohanan. Pagdating ko sa ilalim ng tulay, nandoon na siya. Nakasandal sa isang malaking bato, humihit-hit ng sigarilyo. Ang baga ng sigarilyo ang tanging nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. "Dumating ka," sabi niya, sabay tapon ng sigarilyo at tapak dito. "Julian, huling beses na ito," sabi ko. Kahit alam nating dalawa na nagsisinungaling ako, hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang baywang ko at hinila ako palapit sa kanya. Ang amoy niya ay pinaghalong tabako, sabon na panlaba, at ang natural na amoy ng lalaking nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Napakapangyarihan ng presensya niya. Doon, sa ilalim ng tulay, kung saan ang tunog ng agos ng tubig ay sapat na para lunurin ang aming mga bulong at ungol, mas naging mapangahas ang aming mga galaw. Naging madalas ang aming mga tagpo. Para kaming mga magnanakaw sa sarili naming bayan. Kung minsan, sa gitna ng sagingan. Kung minsan, sa loob ng bodega ng kopra kapag walang tao. Pero ang pinakapaborito naming lugar ay ang isang maliit na kubo sa tuktok ng burol na pagmamay-ari ng kanyang yumaong lolo. Inabandona na yon kaya walang pumupunta. Isang hapon, habang matindi ang sikat ng araw, nagyaya siyang doon kami magkita. "Walang pupunta doon, Safira. Ligtas tayo doon," pangako niya. Paakyat sa burol, kailangan naming magkahiwalay ng landas. Mauuna siya. Susunod ako pagkalipas ng 15 minuto. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba. Paano kung makasalubong ko si Elena o ang mga tsismisang kapitbahay? Pero nang makarating ako sa tuktok,
At makita ko si Julian na nakatanaw sa malawak na taniman ng Quezon na wala lahat ng pangamba ko. Ang ganda rito, bulong ko habang hinihingal. Mas maganda ang nakikita ko ngayon, sagot niya habang nakatitig sa akin. Pumasok kami sa loob ng kubo. Maalikabok, may mga sapot ng gagamba, at ang tanging kagamitan ay isang lumang papag na gawa sa kawayan. Pero para sa amin, iyon ang pinakamarangyang silid sa mundo. Doon ko naramdaman ang tunay na pagmamay-ari. Walang ibang tao, walang mapanghusgang mata. Doon, hinubad namin hindi lang ang aming mga suot, kundi pati ang mga maskara na isinusuot namin sa harap ng ibang tao. Safira, mahal pa rin kita. Hindi nagbago yun, sabi niya sa gitna ng aming paglalambingan. Pero Julian, paano si Elena? Paano ang magiging anak niyo? Tanong ko, habang nakapatong ang ulo ko sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang pagtigil ng pintig ng kanyang puso sa sandaling iyon. Hindi ko alam, pag-amin niya. Ang alam ko lang, kapag kasama kita, pakiramdam ko ay buhay ako muli. Si Elena, obligasyon ko siya. Pero ikaw ang buhay ko. Masakit pakinggan, Ate J, dahil alam kong ako ang iba. Ako ang sumisira sa isang pamilya. Pero sa probinsyang ito, kung saan ang mga puno ay walang bibig para magsalita, hinayaan kong lamunin ako ng aking nararamdaman. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na sa isang lugar na kasing liit ng aming baryo. Isang araw, habang bumibili ako ng asukal sa tindahan ni Aling Marites, napansin ko ang kakaibang tingin sa akin ng mga kababaihan doon. Tumigil sila sa pag-uusap nang lumapit ako. "O Safira, mukhang blooming ka yata ngayon. Ano bang sikreto mo? Iba talaga kapag galing Maynila, parang hindi natutuyo ang ganda." Puna ni Aling Marites na may halong pait sa boses. "Wala po, Aling Marites. Siguro dahil lang sa sariwang hangin dito." Simpleng sagot ko. Sariwang hangin ba o sariwang pag-ibig? Dugtong ng isa pang babae, sabay hagikhik. "Ingat ka, iha. Maraming ahas dito sa damuhan. Minsan, pati ang may bakod na sinusubukan pang pasukin. Namanhid ang buong katawan ko. Alam ba nila? May nakakita ba sa amin sa ilog? O sa burol?" Mabilis akong nagbayad at naglakad palayo. Pero ramdam ko ang kanilang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Tia Nora na seryosong nakaupo sa beranda. May hawak siyang isang panyo na alam kong kay Julian dahil may burda itong inisyal na J. Nakita ko itong nahulog sa ilalim ng papag sa kubo noong huling punta namin, pero akala ko ay nakuha ko na. "Safira, saan mo ito nakuha?" Tanong ni Tia Nora. Ang boses niya ay mahinahon pero may awtoridad. Nakita ko lang po yan sa daan tiya. Akala ko basahan." Pagsisinungaling ko, tiningnan ako ni Tia Nora ng matagal. "Ang panyong ito ay kay Julian. Kilala ko ang tahi ng nanay niya dahil ako ang nagturo sa kanya noon. Safira, anak, huwag kang maglaro sa apoy. Alam mong si Elena ay malapit ng manganak. Huwag mong dungisan ang pangalan natin dito." Hindi ako nakasagot. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw na mahal ko si Julian bago pa man naging sa kanya si Elena. Pero nanatili akong tahimik. Sa gabing iyon, hindi ako pumunta sa aming tagpuan. Hinayaan ko si Julian na maghintay sa dilim. Pero ang hindi ko alam, ang gabing iyon ang simula ng mas matinding gulo. Dahil si Elena, na akala namin ay walang alam, ay nagsisimula na ring magmanman. Isang gabi, habang malakas ang ulan, may kumatok sa aming pinto. Pagbukas ko, tumambad ang basang-basang si Elena, mugto ang mga mata at may hawak na liham. "Safira, alam ko," ungot niya sa gitna ng hagulhol. "Alam ko ang ginagawa niyo ng asawa ko." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang ulan ay tila sumasabay sa bigat ng sitwasyon. Ang lihim na akala ko ay ligtas sa ilalim ng mga puno ng niyog ay tuluyan ng humarap sa akin ng buong pait. "Elena, pumasok ka muna. Nababasa ka." Ang tanging lumabas sa bibig ko, kahit na ang totoo ay gusto ko nang magpalamon sa lupa.
Hindi, huwag mo akong mahawak-hawakan. Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit, Safira? Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko ba kaya ka bumalik dito ay para magpahinga? Pero bakit ang asawa ko pa ang kinuha mo? Lumabas si Tia Nora mula sa kusina, gulat na gulat sa nasasaksihan. Elena, anong nangyayari rito? Tia Nora, tanungin niyo po ang pamangkin niyo. Tanungin niyo siya kung saan siya pumupunta gabi-gabi. Tanungin niyo siya kung bakit may sulat sa kanya si Julian. Ipinakita ni Elena ang isang papel. Ang sulat na dapat ay itinapon ko na, pero itinago ko sa ilalim ng aking unan. Paano niya nakuha yon? Doon ko napagtanto hindi lang pala ako ang marunong magnakaw ng oras. Si Elena, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay naging matyaga sa pagmamanman. Marahil ay nakita niya akong lumalabas ng bintana. O di kaya ay may nagulat sa kanya mula sa mga tsismosa sa palengke. Totoo ba ito, Safira? Tanong ni Tia Nora. Ang pagkadismaya sa kanyang boses ay mas masakit pa sa sampal. Tumango ako ng dahan-dahan, hindi makatingin ng diretsyo. Opo, Tia. Pero? Wala nang pero-pero, putol ni Elena. Mula ngayon, lalayo ka sa asawa ko. Kung hindi isusumpa ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Probinsya ito, Safira. Maraming paraan para mawala ang isang taong katulad mo. Pagkaalis ni Elena sa gitna ng malakas na ulan, iniwan niya akong wasak. Ngunit sa halip na matakot, may kung anong galit ang namuo sa dibdib ko. Bakit ako ang laging kailangang magparaya? Bakit ang pag-ibig na nauna naman sa akin ay kailangang ituring na kasalanan? Nang gabing iyon, sa gitna ng dagundong ng kulog, narinig ko ang pamilyar na sipol sa labas ng aking bintana. Si Julian, basang-basa rin siya at bakas sa mukha niya ang takot at desperasyon. Safira, kailangan nating umalis. Alam na niya. Nag-away kami ni Elena at umalis siya ng bahay. Baka kung anong gawin niya sa sarili niya or sa bata. Hingal na sabi ni Julian. Anong gusto mong gawin ko, Julian? Sinugod na ako rito. Pinahiya na ako. Sigaw ko sa kanya. Sumama ka sa akin. Ngayon na. May kakilala ako sa kabilang bayan. Doon muna tayo magtatago hanggang sa lumamig ang lahat. Mungkahin niya. Isang mapanganib na desisyon ang tumakas kasama ang isang lalaking may asawa. Sa gitna ng bagyo, sa isang lugar kung saan ang bawat galaw mo ay binabantayan. Pero sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang init ng kamay ni Julian. Kinuha ko ang aking bag, hindi na nag-isip pa ng bukas at tumalon palabas ng bintana. Tumakas kami patungo sa kabundukan, sa mas liblib pang bahagi ng Quezon. Doon, sa isang maliit na dampa na ginagamit ng mga manggangatay ng niyog, kami pansamantalang sumilong. Ang gabing iyon ay hindi puno ng tamis, kundi ng pait ng katotohanan. Habang nagpapatuyo kami ng damit sa harap ng maliit na apoy, tinitingnan ko si Julian. Ito na ba ang buhay natin ngayon? Ang magtago? Tanong ko. Hanggat kasama kita kahit saan, Safira? Sagot niya. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pangamba para sa kanyang magiging anak. Ngunit ang hindi namin alam, habang nandoon kami sa dampa, ang buong baryo ay gising na. Si Elena ay hindi pala umuwi sa kanila. Nawawala siya. At ang suspetsa ng lahat, kami ni Julian ang may gawa o may kinalaman sa kanyang pagkawala. Ang aming lihim na relasyon ay hindi na lang isang confession. Naging isang krimen na ito sa mata ng mga tao. Ang aming unang gabi sa dampa sa itaas ng bundok ay hindi naging payapa. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng ibon ay tila babala ng paparating na panganib. Hindi kami nakatulog ni Julian. Nakasandal ako sa kanyang balikat. Habang nakatingin sa apoy, iniisip kung paano na uwi sa ganito ang lahat. Ang aming pagnanasa na magkasama ay naging isang madilim na bangungot. Madaling araw pa lang nang marinig namin ang mga boses mula sa ibaba ng burol. May mga ilaw ng sulo na gumagalaw. Nagkakagulo ang mga tao. Julian! Safira! Alam naming yan kayo. Sigaw ng boses na pamilyar, ang tatay ni Elena.
Nagkatinginan kami ni Julian. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Dito ka lang, Safira. Ako ang kakausap sa kanila, bulong niya. Pero hindi ko siya hinayaang lumabas ng mag-isa. Sabay kaming tumayo at lumabas ng dampa. Tumambad sa amin ang halos kalahati ng mga kalalakihan sa baryo, kasama si Tia Nora na umiiyak. Pero ang mas nakakagulat ay ang balitang dala nila. Si Elena ay natagpuan sa ilalim ng tulay ng agos. Duguan, walang malay, at kritikal ang kondisyon na wala ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil sa matinding pagbagsak. Anong ginawa niyo sa anak ko? Sigaw ng tatay ni Elena habang sinusugod si Julian. Isang malakas na sapak ang dumapo sa mukha ni Julian na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Wala kaming ginawa. Tumakas lang kami. Sigaw ko habang sinusubukang harangan ng mga tao. Pero walang nakikinig. Sa mata nila, kami ang salarin. Ang aming pagtataksil ang itinuturing nilang dahilan ng trahedyang ito. Dinala kami pabalik sa bayan, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga kriminal. Habang naglalakad kami sa gitna ng kalsada, ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay hayagang nagmumura. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sa probinsya walang nakakakita. Dahil kahit walang nakakakita sa simula, ang lupa, ang hangin, at ang konsensya ang siyang maglalabas ng katotohanan. Nakaligtas si Elena, ngunit ang pinsala sa kanyang katawan at isipan ay hindi na mabubura. Inamin niya sa huli na sa sobrang galit at sakit ng gabing sugurin niya ako, naglakad siya ng walang patutunguhan sa dilim at nadulas, sa madulas na bahagi ng tulay. Hindi kami ang direktang nagtulak sa kanya, pero ang aming mga gawa ang nagdala sa kanya sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Hindi kinasuhan si Julian ng batas, pero kinasuhan siya ng buhay. Iniwan siya ni Elena at ng kanyang buong pamilya. Ang lupang dati ay masagana para sa kanya ay naging tuyot dahil wala nang gustong makipag-transaksyon sa kanya. Ako naman, pinilit ako ni Tia Nora na bumalik ng Maynila. Huwag ka nang babalik dito, Safira, sabi niya bago ako sumakay ng bus. Ang probinsyang ito ay hindi na para sa iyo. Dala mo ang anino ng isang pamilyang winasak mo. Bago umandar ang bus, nakita ko si Julian sa malayo, nakatayo sa tapat ng terminal. Hindi siya lumapit, hindi siya kumaway. Nakatitig lang siya sa akin. Ang mga matang dati ay puno ng apoy at pagnanasa. Ngayon ay puno na lang ng pagsisisi at pait. Napagtanto ko na ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin mula sa kalungkutan sa Maynila ay siya palang uubos sa natitira kong dangal. Ang lihim na relasyong akala namin ay walang nakakakita ay napanood ng buong mundo sa pinakatrahikong paraan. Ngayon, narito ako sa Maynila, mag-isa. Tuwing gabi, kapag naririnig ko ang ulan, naaalala ko ang amoy ng Quezon, ang agos ng ilog, at ang huling halik na naging mitsa ng lahat. Ang sugat ay hilom na, pero ang pilat ay habang buhay na paalaala na. Ang bawat maling hakbang sa dilim, gaano man kalayo ang probinsya, ay laging may katumbas na kabayaran sa liwanag. At yan ang kwento ni Safira. Isang kwentong puno ng aral tungkol sa katapatan, sa bigat ng ating mga desisyon, at sa katotohanang walang lihim na hindi nabubunyag. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong ating pinagdaanan mula sa simula hanggang sa wakas. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Safira at Julian. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nagpapaalala. Ang katotohanan ay laging lalabas, kaya't ingatan ang bawat desisyon. Maraming salamat at hanggang sa muli.